Walang setup, sige. Naka-hoodie, kakahiya. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat. Nandito pa pala yung mga tao sa Senado. Kala ko wala ng tao rito eh. Morning, sir. Morning. Sir, makaupusa lang po yung sa kampanya po ninyo. Kamusta po yung kampanya ninyo and ano po yung plano for the country? Wala. Okay. Nang mag-isa, minsan kasama ko yung sa alyansa, minsan yung mga local officials. Depende kung sino yung nagkumbida. Iba't iba naman yung mga imbitasyon, mga kaibigan, mga lokal. Andyan naman silang lahat. Pero yung sa mga major rally po, sir, ng alyansa, attend po kayo? Umattend ako sa Lawag kasi naghihimutok na yung anak ko si Gov Matt. At syempre, Lawag naman yun. Alam na hindi ko sisiputan. So, napunta ako. Tapos, nandun ako sa Iloilo Nagkataon the day before dahil kay Congressman Biron, mga barkada. Pero sumasama rin ako sa lokal. Masaya, pumunta ako doon sa Barako Festival ni Ate V at ni Secretary Recto. Classmate natin sa Senado yan at pati sa Kongreso. Kaya't nakumbida ako. Ma'am Victoria. Hi ma'am, good morning. Ma'am, clarify lang po sana. You previously said na you will not be joining Alyansa para po your ading will no longer be put in a difficult position and your true friends won't have to hesitate. So ano po ba ang status? Are you Ganun pa rin, independent talaga? ako. Nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lalo na't mga kaibigan nga yung nag-host ng ibang rally. So mamaya, palibasa Loyalist Country ang Pasay, malamang pumunta din ako. Tinitingnan ko pa nga pero ganun. And ma'am, how's your relationship po with VP Sara? Have you talked with her recently po? Actually, hindi pa kami nagkikita dahil hindi ko binubulabog yung tao. Ang daing problema. Ma'am, 21, narinig niyo naman ako, ma'am, narinig niyo ako with mask, ma'am? Oo naman. Okay. Ma'am, 21 rallies, so parang nakaka-6 or 7 na, yung sa Alyansa, how many more will you be attending? Or a-attendan nyo lang kapag ang host ay kaibigan nyo? Paano po? Yes, parang ganon. Pag may barkadang host at kung libre ako, kasi kaibigan naman natin yung sa Dumaguete, pero hindi ako available. May lakad ako So, pupunta akong Pangasinan. Ewan ko ba, saan ba ako pupunta? Basta alam ko, mapapadpad ako sa kabilang dako, kaya hindi ako makakatungo. Gaano ka-importante sa inyo, ma'am, yung endorsement ng Pangulo? Well, definitely, importante. Pagkat pamilya kami, no? Pagkapatid kami. So, sa kabila ng aking pagtutunggali sa ibang polisiya, hindi naman kami nag-aaway kailanman. Kaya suportado ko naman siya lagi at inaasahan ko maging matagumpay ang kanyang administrasyon. Ma'am, last na. Spur of the moment ba yung nangyari sa Lawag na taasan ng kamay ninyong dalawa o talagang yung plan na sa entablado mataas? Hindi, walang kaplano-plano yun. Last minute nga ako, hindi ko nga sure kung pupunta ako. Kaya lang kinaladkad na ako ng anak ko. At sinundo nga ako ng ibang kaibigan. So napunta nga ako ng biglaan. At yun nga, nung nasa entablado na, nagkahilaan nga. At nagtaas na ng kamay. Pero talaga naman nagtaas ng kamay ng sabay-sabay Thank you, ma'am. Ma'am, Anan, Hi, Sally. Ay, hindi kita nakakita. ang target ng Alyansa, 12-0. Sa tingin nyo, doable o malabo yan? Marami ring malalakas na kandidato Oo. So, mahirap yung ma-achieve yun. Paano? Ayoko nagko-comment tungkol dyan Ayoko rin nagko-comment tungkol sa survey. Kasi ang turo ng ama ko, running scared kami lagi. As in, parati kaming sinasabihan na mangampanya lang, magtrabaho lang, kayon lang. At wag masyadong pinapansin yung magandang balita, wag malulugmok sa masamang balita. Pero itong mga prediction, mga forecast, di ba, highly speculative, kandidato naman ako, mas maigi na magdasal. Pero conforme ba kayo, ma'am, dito sa mga survey? Kasi naalala ko na si
si Senator Miriam Santiago against dahil sabi niya mind conditioning daw. Well, to a certain degree, talagang mind conditioning, nakaka-brainwash at maraming na nenervyos at kinakabahan kapag mababa ang survey. Tapos, masyado namang natutuwa kapag mataas ang survey. Ako, hindi ako magpapa-apekto gano. Although, binabasa ko kasi kailangan talaga guide yun para alam mo kung ano yung nakakaligtaan mo, yung nababaliwala mong lugar. Kinakailangan talagang pukpukin. Ganun lang. Last na lang. Sa naging remark ni Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso ng iba, sabi niya dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bomb jokes, di ba, nirereklamo sino man nagbibiro tungkol doon. So dapat ba seryoso yan ang baliwalain yung sinabi ng Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Lovely naman. Ha? Lovely ko, ma'am. Oo. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte, ma'am, Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero yun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. so walang basis yung kaso na itinaraw ng TNPCID. Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, yung sa mga binanggit nyo kanina na hindi kayo conforme, hindi kayo naniniwala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular topics kapag Well, as a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very self-defeating and unconstructive. Yung bira ng bira, mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao, para iboto ka. Yung paninira ng kabila, hindi ako komportable. Naiilag ako at kung minsan nakikita sa mukha ko eh. yung binabanggit po ng mga kasama niyo sa alyansa, several of them already said na they're pushing ang binanggit natin, 12-0. Kayo po ba, do you also wish na 12-0 din from alyansa yung mananalo? Well, medyo sentimental ako, no? Kasi may kasamahan ako na kumampanya noong 2019. Sama-sama kami ni Bongo at saka ni Bato. So, parang magkakasama kami sa Senado, magkasama kami sa kampanya. Tapos, yun nga, yung sinasabing 12-0, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi naman tayo forecaster. Siguro, antayin na lang natin at todo trabaho na lang tayo. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya nga naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Nasasaktan ako sa magkabilang birahan. So are you advising PBBM na iwasan yung mga patrisyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. So far, what are the challenges na na-encounter niyo po during the past campaign sorties po? Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival, di naman kampanya yon, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po so far na na-encounter niyo, wala ba naman? Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa ay na isang tabi. Kaya
nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa, ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig, parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun, sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think advantageous sa inyo, nagugustuhan kaya ng publiko na parang nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin, baka ang impression iba na mamangka kayo sa ganun? Oo, binabanata naman ako ng ganon, pero ang akin lamang, ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na, yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Ma'am, isa na lang, impeachment po, sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the ganun trial. ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan, hindi ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod lang ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw yung naaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na forthwith. Kaya he is asking SP na eto, dapat... Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? So while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa nyo na yung articles of impeachment? May hinare na kayo legal counsel? Siyempre, nag-aaral tayo ng kaunti. Wala akong pasensya sa procedure, kaya napipilitan ako magbasa ng procedure. Sa totoo lang, hindi ako mahilig at yung mga detalye, yun, inaaral pa natin. Although realistically, wala pa namang rules of impeachment yung Senado na pag-aaralan. Umpisan pa dun eh. Yes po. You never denied your closeness with the Vice President. Is there any chance in the future that you're gonna exhibit in the Senate impeachment trial?
I don't think it's necessary. You can be close to a person. I'm very close to the president as well. He's my brother. So I'm clearly related to him. I'm related to quite a number of officials, as you well know, both in the Congress as well as in the local governments. But I think we are fully aware of our duties as senators, and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that exactly as presented. Question number 2, Dr. Roman. You're in the position, you said earlier that there's a big divide between Filipinos at the moment, and you're in the position to put them together. Have you tried, or have you any thought of like doing something for the sake of unity? For it's not but natural na magkakaroon ng divide, but not this one. You also mentioned that earlier. A divide is not natural. I would argue that we are one nation, we are one republic. We should help each other. The divide has probably been brought about by those who are very ambitious, who are in a mad rush for 2028, when in fact it's quite a few years away. How do you feel about yung mga House members? Mas marami House members na nagsasalita about dun sa kill joke ni Digong kasi sa mga senador. How do you feel about it? Oo nga. Bakit nga ba? Tingin po, ba nagagamit dun sa mas... Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Marami naman tayong kaibigan ng mga congressman. Siguro dapat tanungin nila sila. Ma'am, isa lang, balik lang sa Po. impeachment. Isa po ba sa mga dahilan kung bakit mas gusto po ninyo na after SONA na at hindi ngayon? Is because syempre nangangampanya po yung ilan sa inyo. Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ang maigi ang katibayan na ipapakita. Subalit sa kabila nun, pag magtatawag ng special session, ang tanging dahilan urgent matter. Parang ramdam ko, hindi naman siya urgent. Kasi ang tagal-tagal na niyan sa totoo lang. Tapos pinadala lang sa amin nung huling gabi. Bakit ganun kung talagang urgent? Pero dun sa pinupunto po ni Sen Coco, may nakalagay kasi nga din sa Constitution yung word na forthwith. Which means dapat immediately after the receipt of verified complaint, umakso na yung Senate as an impeachment. Hindi ako makikipagdebate kay Senator Coco at kay SP. Hayaan na natin sila mag-discuss tungkol sa forthwith. Pero talagang hindi ko maintindihan ang dahilan kung bakit mamadadiliin. Ma'am, this morning... hindi naman nila minadali. Ba't kami magkukumahog? Ma'am, this morning may nag-file po na Mindanaoan lawyers before the Supreme Court asking a TRO for the impeachment complaint versus VP Sara. Would you support these moves lang po? Ay, hindi na po tayo nakikialam dyan kasi uupo tayong bilang huwes. Mahirap na siguro. As a matter of fact, lahat kaming mga senador pinagsasabihan na wag na magkwento o magsalita tungkol sa impeachment kasi nga hahatulan namin. So, mahirap na mag-comment ng todo-todo. Interview lang kayo ng interview. Napipilitan ako sumagot Si SP po ang may ganong instruction sa inyo, ma'am? Hindi naman instruction. Siyempre, usapin lang at reminder sa isa't isa na bilang judges sa lalong madaling panahon, mas maigi na wag masyadong nagsasalita. Nabigla lang ako nung umpisa. Nung umpisa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ang ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng Bongbong resign. Ayoko ng ICC. Anumang gulo ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ng presyo ng bigas at gasolina. Bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho. Bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. May saying
lalabanan, ano po yung action na gagawin po ninyo about Well, it? ibig ko sabihin na ayokong sumapi at tututulan ko lahat ng gulo. Ayoko nang magulo eh. Talagang para sa akin, aksaya ng panahon, aksaya ng pera, aksaya ng lakas. Dahil mauubos ang energy natin sa banatan ng banatan. Tapos may mapapala ba tayo dyan? Ay, dadami ba yung pagkain? Mumura ba ang presyo? Magkakaroon ba ng trabaho yung mga kabataan? Wala naman eh. Kaya para sa akin, wasting time. Before po, may mga calls din po for your brother, President Marcos, to call for a special session. Tingin niyo po ba makakatulong or may bearing din po kung ano yung magiging action niya doon? Do you think na magko-call pa siya ng special session o yung silence niya on that call ay meaning hindi na talaga to muna dapat? Parang naalala ko na may sinabi siyang mag-iintay siya kung manawagan yung Senate. So, yun din, ganun po ba yun, ma'am? Kapag special session, hindi daw po ba prerogative siya ng president lang? Hindi ganun na kaklaro. Pero may magagawa ka ba para pigilan yung impeachment proceedings considering na for now, may jurisdiction na yung Senate doon sa impeachment case laban kay BBC? Well, pinagbawal na nga sa amin na magsalita masyado tungkol sa impeachment kasi tulad ng sinabi mo, andito na sa Senado. So, abangan na lang natin ang mga susunod na hakbang ng bawat sangay ng gobyerno at tignan natin kung anong magagawa. So, kahit against kayo ma'am dun sa impeachment, wala? Yeah, ako in principle, ayoko ng gulo. Ganun lang kasimple yun. Kaya yung sinabi kong lalabanan ko, hindi ko naman sinasabing hindi ko pakikinggan, hindi ko gagampanan ng papel ko, kundi ang ibig ko lamang sabihin, kung may gulo, iwas na ako dyan. Nakailang EDSA na sa buhay ko, utang na loob. At ilang kudeta na rin, ayoko na. Tama na yung ganun. Tumanda na tayo sa ganyan, wala naman tayong napala, hindi naman tayo umunlad. Abay, tutukan na natin yung tunay na problema ng bansa. But how about yung accountability? These are legal mechanisms. Well, that will have to be presented and it will rise and fall on the weight of the evidence presented. Ma'am, given your friendship and closeness with VP Sara, can you still promise to be objective? Of course. I don't see any issues there. Every day in the Senate, there are friends who are hauled in. There are many allies who get into trouble and get investigated. Araw-araw naming trabaho yan. So, yung magiging boto nyo ma'am, i-base nyo Sa ebidensya. Tulad ng lahat ng mga huwes. Balikan ko lang yung ayaw niyo yung banatan during the campaign. Kasi sabi ni Commissioner George Garcia, under the Omnibus Election Code, inaalaw yung negative campaigning, kaya wala daw violation yung mga candidates at supporters na kinikriticize yung mga opponents. So, do you think it's about time na i-amend ang Omnibus Election Code? Maganda naman palabasin yung katotohanan tungkol sa bawat kandidato. Yun talaga hindi pagbabawalan. May karapatan ng taong bayan malaman kung sino iboboto nila. So, okay lang na may mga criticism during that. Maraming nagrereklamo rin sa fake news at alam natin ang AI ay nakakasindak. Talagang bilib na bilib ako dahil nabobola tayo lagi kaya dapat maingat. Pero yun nga, yung toxic campaigning, di ko type eh. Kahit ma'am yung mga binanggit ko ni Presidente sa rally ng Alyansa, this really happened. Factual naman po yung mga binanggit niya, yung patayan, yung issue ng corruption against the previous administration, these are actual events that happened in the previous administration. Yep. No more? Oh yeah. So finally, ma'am, walang session. That's the consensus of the members of the Senate. I believe so. Kagabi birthday ni Senator Jinggoy, hindi ko nakakapunta unless may bago. Pero ang pagkaalam ko, wala namang bago.
Yung pa rin ang consensus na palibasa hindi naman nagmamadali, hindi naman pinaspas yung padala rito, napakahabang panahon ng pinag-uusapan, hindi naman na natimbrehan yung Senado na dalian noon, abay bakit kami magkukumahog ngayon? Isn't that just an excuse? Because between now and after the SONA, June 30, that's like 5 months. Forthwith is without delay. So, If you think it's an excuse, that's your opinion. I have a different one, and the senators also have their own opinions, which should be respected.